Ay, alam niyo ba yung ano? Nabasa niyo ba yung about dun sa parang transplantation na ano? Oo, Anong nabasa part ko ng human body? Anong part ng animal body yun? Heart yun. Hi everyone, I'm Jen. I'm Ali. Hi, I'm Ira. Hello guys, ako si Basti. Hi guys, Supir kami dyan. So, ayun, ba't nga ba tayo nandito ngayon? Bakit nga? Bakit nga ba tayo umakyat sa May bundok? pagkain tayo, may food, may everything, pero ba't ba tayo nandito? Ano nga ba? Eddie, Parang feel ko para may sa... May pag-uusapan tayo na hindi natin alam. Ano ba Kayo? yung pag-uusapan na yan? Ay, alam niyo ba yung ano? Nabasa niyo ba yung about dun sa parang transplantation na ano? Oo, Anong nabasa part ko ng human body? Anong part ng animal body yun? Heart yun. Heart. And then, Wait. anong part? Ano yun? Di ako aware dun. Ano yun? Saan yung tungkol? Ayan. So, 2 years ago, merong lalaki na nag-undergo ng xenotransplantation. Siya yung pinakaunang tao na nilipatan ng heart organ, which is galing sa baboy, and then nilipat sa kanya. And ang name niya is si David Bennett. And 57 years old siya nung ginawa yun, nung in-undergo sa kanya yung xenotransplantation. And ginawa yan sa kanya nung January 7 from 2 years ago, which is 2022. And then nag-last lang siya ng 2 months. Namatay din siya nung March 8, 2020. Grabe yan, bro. Feeling ko ang tagal na Nakakalang nung... Parang tagal na, no? 2 years. Pero parang feeling ko pwede pa din siyang pag-usapan until now. Kasi Yes. for the development, you know. And then, ayun, di ba nasabi mo nga about sa transplantation nung Wait, ano yung exact word? Xenotransplantation. So wait. God damn! Yes! Parang teka lang. tunog Pokemon yun ah. Parang malapit na yun mag-evolve. Grabe. Explain ko muna kung ano yung xenotransplantation. Yung xenotransplantation, yun yung surgery wherein kukuha sila ng organ from an animal and then ililipat nila sa human. And then nakita ko rin, nung nag-research ako na nung 1990s, ang pinaka-suitable talaga na ilipat na organ or ilipat na organ ng animal is pig kidney and pig heart. Pero actually, hindi si David Bennett ang pinakauna. Yeah. Noong 1980s, merong baby which is si Baby Faye. And ang ginamit naman sa kanya is baboon heart. And then tumagal lang siya ng 21 days. Ano? Anong 21 days and then Ano 2 lang, months. baboon heart yung ginamit sa kanya. Ah. Parang feeling ko may nabasa din ako about dyan na ano. Kasi nga parang exact, parang pareho yung size yung human size ng heart. Heart ng Na, pig. oo, tapos yung tao. Kaya parang ayun din yung ginamit nila for that. Yes. Tsaka same din kasi sila ng function, kaya mas suitable siya if gagawin yung xenotransplantation. Galing talaga sa baboy. Pero parang, di ba kasi parang, di ba, ang daming activists na parang, pinipagit nila yung mga animal, parang, as a pressure. So, parang feeling ko, marami din na parang, inipag lang yan as a negative effect dun sa mga animals. Kasi parang ginagawa kasi siya as experimentation. Yes. So, sa tingin nyo kaya, parang okay kaya yun or hindi? Siguro sa POV na lang din ng ano, kasi very very Catholic, very ganun yung atake ng bansa natin. Kaya siguro ganun yung nasa isip nila na sa ano nga sa if like ililipat natin yung POV kunyari sa sa pagiging LGBT sa pagiging part ng LGBT, like mahirap na nga paano pa kaya if tungkol sa like sa mismong life talaga na papatayin mo para lang may mabuhay. Parang very napaka-tradition natin and hindi pa tayo open for that. Yes. Actually, parang may nabasa nga din ako sa comment section na ano. Ang dami na parang sinasabi nila na parang Diyos lang daw yung may alam sa buhay ng tao, kaya pag kinuha na, may daw ipilit. So parang makikita din siya ng mga tao na very religious as negative, even though parang we're trying to save the lives of many people. Diba? Ayun And- na, nabasa ko din. Sabi nila, hindi daw kailanman magiging kapareha ng organ Oo, ng animal, yung mm-mm. organ ng tao. Pero kasi diba, we're trying to save lives din naman. Kasi kawawa din naman sila. Gusto lang din naman nila Saka hindi mabuhay. naman unlimited yung ano natin, di ba, body? Yung Tsaka parts of the body. nabasa ko rin sa Comsec, hindi lang sila concerned puro sa kapwa. Like, concerned din sila dun sa mga hayop. Sa hayop. Tama. Na Pero maubos kasi nila. pero kasi may nakita din ako na 'di ba si Bennett yung pinakauna. Pero 'di ba meron pang pangalawa? Nakita niyo rin ba Hindi ko 'yun? nakita.
Hindi. Nakita ko siya, nakalimutan ko lang like yung specific na name. Pero ipa-flash namin siya, ito siya. Nagaling ko kayo. Fantasy ko yan. YouTube vlog. Nag-etching ka doon Yes. lang. Naganon ko kayo. Pero ano siya, like, ganun din yung ganun yung atake niya. Transplant din siya. Ano man tawag doon? Xenotransplantation. God damn. Parang talaga siyang Hindi mo Pokemon. kaya. So ayun yung nangyari. Like, ganun yung nangyari na nagkaroon din siya ng transplant kasi matanda na rin siya, kagaya ng atake ni Bennett. Kasi yung kay Bennett, nakita ko talaga siya, matanda na siya. Tapos, yung kanya, 2 months. Yung sa naman, yung sa second person na nagkaroon ng transplant din, which is yung xenotransplantation nga, naman siya, yung kanya naman, 6 weeks lang din yung tinagal niya, so shorter. So like, na-weirdan lang ako kasi, di ba, yung sa first time, mas mahaba siya sa second one na nagkaroon ng ganun. So parang wala bang modification na nangyari? Kasi 'di ba like nagawa na natin to ng first time like longer than yung sa second one na nabuhay. Well, marami namang factor. Pwede naman yung sumuko na rin talaga yung katawan ng tao nung second na pinagawan ng transplant. Or what if hindi lang talaga na-modify ng maayos yung transplant or like kulang pa tayo sa advancement ng technologies in terms of science. Kayo, sa tingin nyo, ano feel nyo in terms of technology? Kakayanin pa ba natin? Teka, tanong ko muna, kailan nangyari yung second transplant? Wait, nakalimutan ko tuloy. Tinanong mo kasi. Hindi mo tinanong, alam ko yun. Mas bata siya. Oo, hindi. Oo, mas bata siya. Balo ka pa naman sana itanong if like, what if kaya 2 months lang yung tinagal nung kay Bennett kasi matanda na siya. Oo, Like, ayun what din. if trinay siya sa mas younger? What if Tsaka mas hindi na siya kaya- makatayo that time, di ba? So, wala na din kasing mga donor ng heart. Kaya parang Oo, yung nandun na kay siya sa critical level. Totoo, yung kay Bennett kasi parang life or death situation na siya. So parang kahit hindi ko yan gawin yung transplant, mamamatay ako. Pero Kaya at mas least, diba? better na mag-risk na lang. Siguro ayun din, kaya pero kasi ayun nga, siguro kung na-modify siya ng maayos, feel ko in the future like magiging siya like mas tatagal yung buhay. Kasi Pero 2 months, di ba? Sabi niyo, magtatagal. Pero actually, ang tagal na nga din ng 2 months. Parang another set of milestones. totoo, madami ka nang magagawa sa 2 months na yun. So parang lead ka na Sa 2 months na upgrade. yun, pupunta na ako sa US. Na ganun ko kayo, wala akong pera, papunta doon. Kayo, ano feel niyo? Kasi, hindi, ganito. Sa'yo ba ano na feel mo? Ay, hindi ako magpapaganon. Hindi mo ba Kasi okay pa yung heart ko. Hindi ako magpapaganon, takot ako. Ay, pero siguro naman kung ako kunyari mapalalagay ako sa sitwasyon na ganun, life or death situation, kung may pera ako, kung kasi parang sobrang laking ambag na rin nun. Kunyari, ikaw yung nandun, tapos ikaw yung unang magagawa ng transplant. Like, history yun, magiging part ka ng history. Sobrang laking ng ambag mo sa science din kasi ikaw yung unang nagawan nung Saka parang feeling ko, di ba parang in between din yung mga patients that time. Like yung mga nandun sa critical level na gano'n. Kasi di ba, parang wala na silang donor. So parang parang wala na din sila other choice but to accept na either mamamatay sila or tatanggapin nila yung parang transplantation nila na. Kung ikaw yung nandun, tatanggapin mo? Oo naman, syempre. Ay, Kasi gusto mo pa syempre- mabuhay? Hindi, wait. Kasi di ba, Ay, wala hindi na na. ang choice. Kung ako dun Wala na ang choice, mamamatay. di ba? So, ayun. Parang as part of experimentation, ako naman yung part ng gano'n. Tsaka, alam mo yun, ala akong hero. Totoo kasi malay mo sa next 5 years, next at least parang na-prove mo na pwede naman siya. Sabi nga nila, di ba? Go further. Oo, Di ba? totoo. Alam niyo yung story sa isang sakit. Nakalimutan ko kung ano yung specific na sakit. Pero like doctor siya. Tapos siya yung nakadiscover siya nung na kailangan siyang operahan para like yung sakit yun para matanggal siya. Tapos ang nangyari, since hindi pa super modern yung technology natin nung era na yon, ang ginawa niya, parang inano niya yung sakit na yon, parang parang kinuha niya or
basta inadapt niya yung sakit or basta nagkaroon siya ng sakit na yon. Mm. Since doctor siya, pinove niya sa inoperahan niya yung sarili niya. Tapos ayun, nagamot yung sakit. So from starting doon, nagkaroon ng innovation na na pwede naman pala siyang mawala, pwede siyang tanggalin, like ganon. So parang ganito yung mangyayari if ever na kunyari naging part ka nung transplantation na yon, tapos ikaw yung pinakauna, tapos naging successful siya. So magiging part ka din talaga ng history. Kaya ano nangyayari kay Bennett ngayon. Pero ikaw, kayo Janine, sa feel nyo, kunyari nasa ganong sitwasyon kayo, tatanggapin nyo ba yung kahit na merong discrimination? Pag wala ka sa ng choice talaga. Siguro, kasi di ba tumagal din naman ng 2 months. Ang dami na rin kasi talaga magagawa ng 2 months. Oo. Pwede ka pang like for halimbawa, di ba? Kasi 2 months na yun. So, parang pwede pa sila mag-innovate ng technology. Or pwede pa sila umanap ng improvement for that para tumalin pa yung buhay ng tao. Ako rin, tanggap ko. Kasi, mali mo, dahil sa'yo, mas mag-i-improve pa pala yung technology. Tsaka kasi doon kasi sa issue na yun, feel ko, ang kulang talaga doon is yung technology when it comes to gene editing. Kasi yung gene editing, para siyang word processor. Isa siyang DNA na in-experiment ng mga scientists para mahanap yung compatible na, kunwari sa baboy, exact Parang size genetic tama. engineering. Yeah, perfect, exactly. Yung genetic engineering na kasi yun, kapag kunwari nakita nila na kasi siya, pwedeng malaman ng scientist if nag-improve ba yung pag-modify nila doon or hindi. Kasi kung hindi, di ba, kunwari sa akin, ginawa yun. Parang naging na rin ako, like yung sabi ni Jen, parang hero na rin ako kasi. Tsaka kung titignan din, di ba, yung mga commentator na nakikita natin, parang kulang sila sa enough knowledge about that. Kasi hindi naman nila titignan yung whole context, kaya hindi nila maintindihan. Pero kung ilalagay mo sila dun sa situation ng mismong patient, parang feel ko may enlightening sila na, kaya ganito, wala silang choice. But to be part of that experimentation, either you will die or, alam mo yun, tatagal pa yung buhay mo. Pero ngayong generation natin, lalo na sa atin na Gen Z, tingin nyo tatanggapin Oo natin? naman, parang we're open naman about changes Pero kasi kasi diba? yung Gen Z. Oo. Tsaka lalo na kung life or death situation, like, wala na rin ma-extend yung buhay mo or mamamatay ka. Pipili ka na lang. Tsaka ang Siyempre, layo na hindi mo napuntahan naman natin. like, ang sarap din namang mabuhay, sabihin, din natin. Parang ang laki na din yung tulong ng technology ngayon. Sa 2 months na parang yun, accept na din natin na San ka na makakapunta nun, especially if may pera ka. Pero, kung ako talaga, nakakatakot. Nakatakot nga naman. Kasi yung kay Bennett nga, nagkaroon siya infectious disease habang yung in-undergo sa kanya yun. Kasi naman, gabi naman, baboy naman kasi talaga yun. Like, mahirap din siya sa POV, kunyari sa POV ng science Kasi, syempre kailangan ng experimentation, like proper experimentation, and kailangan ng mahabang time ng experimentation para doon. Kasi, ayun nga, kagaya ng sinabi ni BJ na, merong kailangan pa yung engineering, genetic engineering. Gets naman, like, syempre kailangan naman mag-match naman yung iaano mo dyan, ipapasok mo saka sa katawan ng tao pili lang kasi yung tao na nagkakaroon ng chance para magkaroon ng gano'ng parang surgical operation. So, Kasi hindi naman lahat, oo, syempre. Bali mo naman, hindi naman compatible sa'yo yung heart na yun. Or either wala kang pera. So, syempre. Totoo. Kahit sabihin mong, kunyari, like sasagutin na nila or sasagutin ng hospital yung buong transplant or yung buong surgery, magiging part ka lang nung Syempre meron ka pa rin doubt, tapos gastos pa din yun. Kahit sabihin mong walang gastos, magiging gastos pa din talaga yan kasi after surgery magiging ka pa rin ba nila, cover ka pa rin ba nila, andun yung question. Pero Ayun nga yung isip ko, paano kapag naging successful yung xenotransplantation? Xenotransplantation. yeah, damn, Paano pag naging muntik ka na successful? mag-evolve. Paano yung mga taong nasa Maynila, diba? Yun. Ma-afford ba nila yung ganong kalaki? Ayun nga. So, ayun na yung pinaka-crucial na tanong. Kasi, syempre, ang mahal din, no? Tapos, hindi naman lahat afford yung gano'ng transplant. Lalo na if dito sa Pilipinas. Parang yung human heart pa nga lang, di ba? Yung parang sa tao, ang hirap na makahanap ng donor Kasi kaya yung ang mahal. heart, pinakamahal diba kasi puso talaga. Oo. Kung ako yun,
Iiyak ako doon. Kaya Nakay ko kayo. siguro yung mga nasa concept, di ba, yung iba tutor, ganyan, bukod sa religious, yung mga moral ethics. Oo nga daw. Tsaka yung mga advocate ng animal rights. Yung mga animal rights activists. Hindi talaga sila, Kayo ba, may iba pa ba kayong realization about that? Or may mga tanong kayo? base Ira may. Sa tingin mo, Hmm. ready na mag-commit and i-use yung transplantation. Like, tulad nga nung Widely. kanina. Tulad nga nung sinabi ko kanina, parang it depends doon sa view ng patient, saka sa view as a whole ng society. Kasi nga, di ba? Totoo, kasi pag- malaking impact din talaga yung view ng society. Oo, Kasi tama. nai-inflict siya Oo, sa... na-influence yung Oo. decision ng nung patient. Like, kung sabihin natin, natitignan natin yung point of view ng patient, of course, parang they are ready to accept that. Kasi nga, parang ayun na lang yung huling choice nila. Pero kung titignan natin yung perception ng kabuuan ng society, parang nahati pa din siya parang in between sa yes or no. Kasi kung halimbawa dun sa mga traditional people, parang they wouldn't accept that kasi diba? Parang they believe na pag huling buhay mo na. Tapos pipiliin pa nila na tanggapin na lang yung kapalaran Totoo. nila kaysa... Kasi di ba meron ding ang tawag dito, yung Ano yan? Ano tawag Ano din? ba yan? Tradition bound. Ano yan? Yung sa Religion Bible ba bound. yan? Tradition Religion bound. bound. Naganon ko kayo. Yun yun. Yung gawa sa ni religion Lord. na yun. Ah. Ano ba tawag doon? Ano bang religion yun? Yung bawal silang Patayin yung mga mag-transfusion. Hindi. Ay, Di ba? Hindi. Kasi di ba nakita ko lang yun sa nakita ko sa Dami mo TikTok naman or- nakita na. Yes! Na-research ko Dami sila. mga Kasi di ba yung kunyari, life or death situation din. Mm. Tapos kailangan ng blood transfusion ng patient. Tapos yung kunyari yung parents nun, which is part ng religious group na yun, tututol sila kasi nga bawal yung blood transfusion sa religion nila. So parang kailangan alternative way. Paano kung walang alternative way? 'Di ba? Kagaya nung mga ganyan nangyayari sa mundo talaga. Mamamatay na lang May talaga nabasa yung din tao. akong comment sabi doon, Sabi. by discovering science, we are already defying God. Sa tingin nyo ba totoo? Damn! Wow! Damn! Can you repeat the question? Parang by discovering the science, we are already defying God. Parang something like that. Kayo, ano feel nyo? Ako naman, Paano? hindi. Ikaw? Kasi Ikaw? di ba, parang part na din naman na para mabuhay tayo, syempre kailangan natin mag-discover. And I think as long as parang pinapractice natin yung humanity and yung ethics, parang hindi pa rin naman sa consider as defying God. Feel ko depende pa rin talaga sa paniniwala ng tao. Kaya nga tayo may doktor, di ba? Hindi naman sila nandiyan para sa'yo. It's parang depende na lang din sa perception ng tao, lalo na sa mga traditional people. Totoo. So as you can see naman, di ba, yung mga negative comments sa mga religious person. So, ano sa tingin niyo yung magiging impact ng mga comments na yun sa society? Hindi. Feel ko tulad din ng sinabi ni Basti, malaki nga talaga yung impact. Kasi pwedeng, kasi mabilis na ma-access yung natin ngayon, yung internet natin. So, tsaka yung human brain kasi natin mas prone sa pag-absorb ng negative na comments. So, parang kapag nag-research sila about it, mas ma-absorb nila yung negative. Parang yun yung mas, go! Yun yung mas! Yun yung Ayun na mas katatak sa Oo, isip nila. kaysa dun sa Oo. positive impact ng Mas marami rin xenotransplantation. Tsaka di ba, nakita yung English kasi yung... Oh, go! Ano yun? Tapos mabasa nila yung Tagalog. Ay, pag Oo. kunwari, anin. Tsaka kung Tsaka titignan mahaba din rin eh. kasi itong news eh. Parang, doon na lang sila sa feedback. Oo. Ganun. Yung Oo. isa sa Totoo, like, feel ko Like, treat na rin ba talaga yung ng Pilipino yun, alam no? mo sa mga TikTok, Di ba, nag-read titignan mo na- muna yung comment. Oo. Kaya bibili ka ng sa Shopee. Di ba titignan mo muna yung comment kung maayos or hindi. Paringgan mo ba? Oo. So, ay, Na ganun ka niya. Na-fight ka niya. so ayun. Totoo. Very Ang Pinoy. niya. Totoo. Very Pinoy. Siguro part na rin talaga siya ng trait ng mga Pilipino. Yung tipo, hindi sila nagre-read ng, di tayo nagre-read ng full content. Anong hindi sila? Ano ako, Amerikano? Tamad Ayun. mga magbasa eh. Mga tamad. Pero totoo, parang ayun din yung isang problem. Kaya parang nag-review natin siya as negative. Hindi lang naman yung xenotransplantation, pero in Oo. general. Kasi di ba may ibang transplantation din. Like, halimbawa yung Cataneo, di ba parang may na-discover sila na parang
yung parang skin nung isda, pwede siyang ipantapon Oo, sa... wait! Oo, Yes, yes. kakaiba siya, babe. Nakita mo, may picture? Oo, nakita ko. Hindi pa siya totally na Parang naano ko lang siya, nabasa Hindi, ko lang ito siya. Na-flash ko sa screen. Pero totoo, nakita ko yun. Yung skin graft ng sa isda, specifically tilapia. Tilapia. Di ba may ano pa yun, may kaliskis pa Yes. yun? Oo, ilalim niyo siya sa Hindi, parang sa iyaan. Yung pag nakita ko, di-discriminate kita. Di ba sabi mo mermaid ka kanina? Yes. Pero napaka-helpful niya, like, ang dami natin. Pero yun naman, successful talaga siya. Oo. Oo. Successful talaga siya. Yung patient, siya, parang tawag dito. Nakita ko rin kasi yun, like, nasunog ata yung niya. Nasunog. Tapos, like, di ko alam kung walang available. Kasi di ba usually pag ganon, maghanap ng available na part sa mismong katawan mo, sa part ng body mo. Oo, like, sila ng skin, tapos itatapal sa nasunog na part. Parang walang mahanap sa balat niya. So, kailangan ng alternative. Which is like, ayun, yung alternative. Meron yan, di ba, like yung sa mga kilay or kunwari, ang taas nung hairline. Parang kukuha kayo dito ng May kakilala ko na ganun. Ang galing nung kasi mano-mano, tapos kinot yung dito tayo, tapos basta ang galing. Oo, Parang actually, nagtatanim sila ng... Oo, pero parang natural lang pag Oo. actually, ayun yung nangyari kung kilala nyo si May Venus. Oo. Yun yung nangyari. Ay, may gamer na sa ML. Yung ni Wise. Ayun yung nangyari, ayun yung inanas sa kanya. Ang galing talaga ng science, no? Oo. Parang depende na. Pero ba't parang nahihiwalay na tayo? Bumalik tayo doon kay Bennett. Bennett tayo, guys. Sa, kayo. Wala ba Pero kayo? ako, sisimulan ko. In terms of technology, kayo like general, gusto ko lahat makuha sagot nyo. Ano sa tingin nyo, in 5 to 10 years, feel nyo mamomodify ba? Magiging, like, magkakaroon, ano ba yung mga possible na nasa isip nyo na positive or negative pros and cons tungkol sa sa nangyari ng xenotransplantation? If kaya pa bang ma-modify ng technology, lalo na ngayon nasa tayo, 21st Digital century, era. Digital era, like kakayanin pa ba or in the next 10 years walang progress na mangyayari? Si Bernadette. Sa akin, siguro kung ayun nga, yung sinabi ko kanina, kung mas magpo-focus kasi sa sa mga long-term effects like na yung gene editing or gene engineering, mas magkakaroon ng progress. And if yung society rin is parang paano ba 'to? They are really Ano ba yun? Yung Totoo. parang yung parang accept nila, Oo, yung tatanggapin nila. open Kasi Open. the more na may hirap i-explain. The more Baka na maiyak may- ka. Tumutuloy yung luha mo! Baka naman yung side pala niya. Ano bang term yun pag may maraming tao na may gusto sa progress mo? Parang something na parang... Acceptance policy. Na ganun to kayo. Basta ganon. Majority Ganon. wins. Kung may progress talaga siya, if gusto lang lahat. Pero kung kasi, paano kapag yung mga scientists din na rin sa mga sinasabi ng mga tao, di ba parang wala rin. Mag-i-stay na lang. Parang, kumbaga may pa rin talaga, may positive and negative pa rin. Totoo. Depende pa rin talaga sa society. Kasi sobrang laki talaga ng Impact. yung impact ng society sa kahit anong part talaga, like in terms of technology, science, kasi alam niyo yun, kasi kung hindi naman tatanggapin siya ng society, wala ding sense na maging part ka ng experimentation, maging part ka ng ganito, maging part ka ng ganyan, if hindi rin siya okay sa society, kasi mas malaki pa rin talagang part yung society. Pero kunyari sa technology, kailangan din talaga minsan may mag-step forward or may unang gumawa para ma-prove sa society na hindi, kaya natin itong i-modify. Kaya pa natin Kailangan din may mag-improve. mag-volunteer. Totoo, kasi sa tingin nyo kung hindi tayo nag-i-improve, magiging ganito ba yung... Ayun ang mantra. Tsaka Tama. ang tagal din ng 5 to 10 years, ang dami pwedeng magawa doon. An error Feel ko ba? magkakaano talaga, progress. Kasi may mga tao pa naman naniniwala. Kunwari ako, just call me kung kailangan. Andito lang ako. Volunteer. Tsaka tawag dito, parang may progress if ever na napafund siya na maayos. Diba? Oo, Kasi diba, ayun din. yung turo nga Malaking sa atin ni factor. Ma'am Jaya, diba, parang Ops, science. nasingit mo yun ha? Oo. Alam mo, diba, parang hindi sila papalay na bibigyan ng tawag dito ng fund na maayos. Para lang magkaroon sila ng, alam mo yun, parang financial aid. Malaking impact
Oo, yung pera. Oo, sobra. Kasi Kaya nga, di ba, Like ano, kahit hindi lang, especially if like sa experimentation, like sobrang mahal nun. Education nga hindi ma-fund ng maayos. Dapat yung government, na-fight ko siya. public kami. Maritang Tama. diary. Pero totoo, like, for me feel ko talaga, in 5 to 10 years, magkakaroon pa ng progress tungkol sa xenotransplantation. even though maliit siya, progress siya. Hindi like, mag-i-improve hindi ko yun wini-wish. Like, hindi ko lang siya wini-wish na ganun. Pero sana talaga na mangyari siya. At alam kong mangyayari yon kasi, nasa digital era tayo. Like, madaming nangyayari sa mundo, madaming, pero magkakaroon ng progress. Kaya, baka meron ka pa. What's your thought? Huwag mo ko tanongin Kailangan Tagal natin na ng little hope. Kailangan natin ng hope from the masses. Totoo. Love, Right? joy. Naganon mo kami. Nadance mo kami. Other than that, may naiisip pa ba kayo na parang pwede natin itanong kung bakit ba parang big deal ba siya? Or what? Something like that. Kayo, ano yung mga tanong niya? Like, pros and cons? In terms of like, kasi okay, ako natanong ko na technology. Kayo, Natanong kayo science. Ay, Diba? sabi ko naman yung science. ay, na Maldives. Narinig ko na rin yung opinion nyo about sa Oh, dahil dyan, Ayan, Badet. nasa na yung G. So ano na kayo? Pero if wala na tayong questions na may isip pa. Since ang dami na rin natin na Ang dami na natin napag-usapan, napag-usapan. anong natutunan na lang natin? Kasi ako muna, nung pinili natin yung topic na to, doon ko lang din nalaman na may ganun pala, na pwede pala yun na galing sa animal, tapos ililipat mo sa tao, tapos gumana talaga siya. So, nakaka-amaze lang din na ang daming, parang nagpupunta sila sa outside the box, para lang mas mapalawak pa yung Ikaw ba, Jen? Alam mo yung 2 years na siya, di ba? Parang 2 years ago. parang ilang taon na siya nakalipas. Pero parang feeling ko need pa rin natin ng improvement for that. Yun. Ikaw ba? Ano natutunan? Parang it plays a pivotal role. ba? Share! Tangina, natutunan. Parang wag na tayo study. Walang natututunan. Kayo ba? Ako nung nalaman ko yun, actually nung siya kasi 'di ba sumikat din talaga siya nung napalabas yun, nung mismong like hindi pa 2 years ago, like nung mismong kasi broadcast din talaga siya. Ako sa tingin ko nung una may doubt ako na parang magiging successful ba yun? Like parang siya, very ridiculous yung thought, very ridiculous yung Parang Kasi nakaka-magical na, Oo. no? Galing Like- sa hayop tas tao. Magkaiba. totoo. Pero nung after naman nung transplant and nabuhay siya, yung fact pa lang na nabuhay siya, sobrang laking ang laking improvement, ang laking napatunayan mo na yung sarili mo, like kunyari as a doctor, napatunayan mo na pwede siya, possible siya. And so ang tagal na nun, 2 years ago na yun. What if ngayon, what if in the next 5 years, the next 10 years, what if mas tumagal pa, di ba? Kaya para sa akin talaga, go ako doon, like if ever, sige, palitan nyo na ngayon. Ito na. Pero tingin nyo, naisip ko lang din habang sinasabi mo yan. Tingin nyo kaya galing naman sa tao tapos ililipat sa hayop? May nangyari na ba na ganun? Parang decision ka naman. Hindi, mali mo Hindi sobrang kasi gusto pag na sa mabuhay. baboy, pag nawalan siya ng heart, ilelechon na siya. Patay na siya, hindi na siya bubuhayin. Hindi, mali mo, mahal na mahal yung Pero hayop, alam nyo naman, di ba? In the Ay, oo, future, totoo. diba? Kasi Outside nga, the diba? box nga eh. Oo, out of the box. Hindi niya pwede yun. Wala pa nangyari ganun. grabing ano na yun, no? Grabing separational anxiety, sepangs na yun. If pati yun, Hindi kasi Aliyah palang gagawa. totoo. Sa tiger nila. O wala yung posible pag yung isa kaya. Totoo. Or then yung manatee. Kailangan mo lang maniwala. Just a little hope. Ikaw ano, Jenny, anong natutunan mo? Na-realize ko lang na kailangan magkaroon ka ng sapat na knowledge and research about science. Tsaka trust yourself lang, di ba? Tignan mo sila nga, di ba? Parang nag-undergo sila ng surgery, pero wala din yung hesitation na. Totoo. Paabot Hindi nga ka ng patata. malilimutan. Ay! Nasaan na ba yung Gineru? Mali pala. So, ayun. Dami na pinatutunan for today. Ikaw, Bigel. Ako Ano naman, natutunan mo? ang natutunan ko,
grabe pala talaga yung science. Sobrang galing niya, sobrang grabe. Hindi ko... Gravity. Ay! Ba't ba ako nilikha dito? Ay! Ayun! Ayun! Wala sa utak niya kasi, puro patawa eh. Ang dami pa natin pwede ma-discover, no? Like, malayo naman yung paa ng baboy, pwede pala pamalit ka. Ikaw una na nga. Parang ayoko na nun. Ikaw una na. Ay, ba usapan na yun? Parang nakakakaba Pero na yan. grabe no, tumagal talaga siya, 2 months. Pero nagulat ako doon, yung sa skin, tas tilapia. So, malay, no? Research si Sa Aliyah tingin Mara. nyo, Mapaparesearch. kung tayo yung mga, scientists, Scientist. ano sa tingin nyo pwede natin i-discover na pwede yung pamalit or sa... Ako maglaho. Pwede ba yun? Ay! Hindi yan pwede Wala yan! ganun. Kasi traffic sa Bulacan eh. Ay! Para di na mali. Ano yun? Ang tawag doon? Oh, ano? Ay, na ganun mo kami. So, ayun. I think, hanggang doon na lang muna yung usapan natin. And, ayun. Malaki naman, in the near future, yung pinag-usapan natin ngayon, magkaroon ng improvement, tapos mapag-usapan ulit natin, di ba? Totoo. Like, ito na yun, like, pwede nating balikan. Like, ito lang yung pinag-uusapan natin. Parang it is already a reflection for us. Like, sana may nasabi na ako. Ikaw, ano natutunan mo ba din? Wala ka daw siya. Nag-hike ka ng sobrang taas papunta dito sa bundok na to, wala kang natutunan? Kasi nag-create to ng question. Tapos inano ko yun eh. Sabi mo kung ano, okay lang ba sa akin Oo. yung gagamitin yung Oo. mga animals. Paano pag ikaw Sa yung scientific experiment. Kung ako yung animals? Ano pag gagamitin ka? Ganon. Ay, gagamitin ka daw. Gagamitin ka. Pwede ka ba? Ikaw ba? Anong Lagot? idea mo about doon? Sa akin, okay lang naman. If makakatulong talaga siya. Oo. Kung emergency ba naman, Yeah. why not, diba? I would definitely. Ay! Saka totoo, di ba? Kasi emergency na din yung nasa critical level na siya. So, Yes. kailangan naman hindian mo pa yun. Tsaka, alam mo ba na parang out of 100,000 na parang nag-aantay ng Oh, donor. 110,000 na? Para makapasalamatan mo na lang yung Diyos na ikaw yung napili for that. Nauna, paano yun? Naunahan mo pa salamatan yung Diyos kesa yung mga scientist na. Ay! Parang susundukin ka nila. Okay, thank you everyone. Okay. Naman. Ay, May additional info siya. Ano yun? Kasi natapos yung last na natutunan ko, grabe pala talaga yung pag-sacrifice. Sobrang laki kasi ng impact mo. Oo, tama. Parang kailangan mo din mag-sacrifice. Ready ka na ba mag-sacrifice lang? Ito na, Hindi ibuka pa siya na. handang mamatay. Oo. Saka ano, di ba, willingness niya yun na volunteer and at the Totoo. same time, i-accept yung faith niya. Totoo. Ay, dagdag ko lang. May nabasa ko about kay Bennett. Bago pala yun. May sinaksak siya na maraming beses, te. Nabasa Ay, mo yun? oo, nabasa Oo, ko te. din yun. May sinaksak siya. Oh, parang may criminal record siya. Parang anong sabi dun sa sa ito. Parang wala naman daw yung... Walang kinalaman yun. Wala kinalaman yun. Kasi Criminal buhay na records. Siyempre, yung buhay niya yung usapan. Iba talaga yung paniniwala ng science sa like moral So parang doon tayo Ethics nagkakatalo, yung perception ng tao about science ay yung perception ng tao about religion. So ayun lang, I think Ayun that's lang. enough. Mahabol. Ang dami na natin Kasi napag-usapan napapagod na rin ngayon. talaga ako magsalita. So ayun, thank you everyone for listening and Ayun. watching. And you about are, who are our you? topic. I am Jen. I'm Ali. I'm Ira. Again, my name is Basti. I'm Jane. I'm Jan. And we are the group 1. Ayun lang guys, bye-bye! Kukira!